Salamat, Pastor Lloyd. Sa mga usap, may gabi kanyong tanan. Salamat sa Ginoo nga nakita pa ta. No? So, kulba man day basta laing pastor kauban, no? Salamat, Pastor Organ nga nasiya. Actually, salamat sa Ginoo nga usa sa gamit sa Ginoo sa pag-suporta na mo dito in prayers and financial. Okay, so o akong paghangyo ninyo nga ayapil niyo pag-ampo po day ako magulang siguro kabalo ning uban niyo si Brother Missionary Junard Baruman nagsugod sa himo sa bulaton sa Ginoo dito sa Vung Tau, Vietnam. But naslay sabot ni Pastor Ray nga mauli sa siya dire o nagpray siya nga next year makauli pa sa dare together sa iyang family. Okay, so muna nakabutang siyang kasing maski ako di ko katuo nga mahimo siyang missionary kay iyang tuyo sa gawas kay magtrabaho pero ang nabutang siyang kasing maging missionary siya. Okay, so salamat sa Ginoo sa privilege nga yang gihatag sa kuha karon pinaagi kang Pastor Ray nga gitugutan ko sa pagbarog luyuan nga palpito o nalang ko'y gamay nga ihatag nga picture. Actually tulo lang ni ka picture sa first, second and third mission anniversary kay o ako gihatag ta na picture mas short sa time. Okay? So mo ni ang first nga atong anniversary mission anniversary atong speaker si Pastor Joel Estiliure. Og salamat sa Ginoo natay mga bisita ni ana na nidawat sa Ginoo. Then sa atong second anniversary mao po ni ako arang higala dito sa Lapu-Lapu ang speaker si Pastor Ervin Espinosa. Okay, din ang third anniversary mo ni Pastor Ray dayon. Nakawali dadto og salamat sa Ginoo daghang mga naay membro to nga mi undang na pero sa dang among gi-invite sa anniversary na challenge sila sa o nadasig sila sa pulong sa Ginoo pinagi kang Pastor Ray pagwali din hantod karon nagfaithful na sa pag-alagad sa Ginoo. Kay nice statement nga gibuhi sa Pastor Ray nga di niya malimtan nga nganong mga alagad na sa Ginoo kay mubo na lang ang kinabuhi. O kanunay niyang gitimanan mo nga karon siya mo ang children's Sunday School. Okay? So dito maglangan. Ay gamay ra tong oras, palig ko manindog mo. Okay, so abli yung tagsa kay Biblia in Titus. Titus chapter 2. In chapter 2 verse number 11 down to 15. Okay, sunda lang sa tagsak mata din. Ako lay basa. Are you there? Say amen. Okay, nagyon ang pulong sa Ginoo. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. In 14, who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. In verse number 15, these things speak and exhort and rebuke with all authority, let no man despise thee. Okay, so ang topics to minsay this evening, Jesus is the blessed hope. Okay, si Jesus ang bulahan nga paglaom. Mag-ampo ta. Kanimo amahan nga langiton Lord, mayong gabi kanimo diha Ginoo. Salamat Lord nga kami makaduol na pod sa trono sa imong grasya, makadaig sa imong ngalan, makasimba kanimo Ginoo. Ug Lord, kuha kining mga lama na sa imong hunog kasing-kasing Ginoo, ug gasi kami pinaagi sa imong hamiling adugo nga giulay to sa cross Ginoo. Labi na isip mo ubos nga lagad Ginoo nga magada sa imong pulong tabangin taong ko Ginoo. Tungod wala ko'y mahimo kung wala ikaw Lord, wala ko'y saktong abilidad Ginoo, apan nagsalig lang ko sa imong gahom, sa imong kusog Ginoo, o tungod Lord ang balang espiritu magagiya, magatudlo sa matag usa Ginoo o sa pagpadayon, ikaw magatag og kadaugan Ginoo. In Jesus name I pray. Amen, amen. Magalingkod palihog. Now, kung imo lang taon, si Jesus is the blessed assurance. Okay? So, siya ang bulahan nga kasiguruhan sa atong kaluwasan. People today, ang ilang saligan, ilang mga profession, ang ilang mga career, or ang ilang mga kaptangan. Okay?
So gani ilang saligan pod lang religion kay pamasin sila nga maluwas. But kung imo lang taon sa passage nga atong gibasa, si Kristo siya ang bulahan nga paglaom. He is the blessed assurance. Jesus is the real hope to all humankind. Si Kristo ra gyud, si Jesus Christ ra gyud ang dako or ang tinuod nga paglaom sa tanang tao aning kalibutana. No one else. Okay? So dito maglangan. Jesus, the blessed hope, first the beginning of our hope. So ang sinugdanan sa atong paglaom, unsa man kini pastor sa atong passage nga gibasa, in verse number 11, for the grace of God. Now listen, kay ang grasya sa Dios nagdala og kaluwasan hath appeared to all men. Okay? Ang grasya sa Ginoo, ang tabang sa Ginoo, diya paluta sa grace, unmerited favor. Sa laktod nga pagsabuta, tabang sa Ginoo. Gitabangan lang ta sa Ginoo para maluwas ta. Kay di ta makaluwas sa atong kauglingon. Muna, ang grasya sa Ginoo nagdala og kaluwasan mipadayag sa tanang mga tao. Now, kung imo lang taon diri in 1 Timothy chapter 1 verse number 1, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the commandments of God, our Savior, our Lord Jesus Christ, what? Which is our hope. Kisay paglaom na to? Si Kristo. So di ta makasalig sa ato ang mga abilidad sa atong kinabuhi or kinsa ato ang kining atong mama, papa, trabaho, negosyo. Kay giingon sa Paulo sa Ginoo, si Kristo mo ang atong paglaom. Kay kung dili na to himo paglaom si Kristo bitaw, pwede ta magsalig sa unsay naa nato. Di ba? So kini nga simbahan, nabarog kini nga nindot kayo tungod kay naglaom si Pastor Ray sa Ginoo. Okay? So, kung imo lang taon in John 3:16, mao kini, for God so loved the world. Kay ang Dios higugma pag-ayos sa kalibutan. Mao na iya bitong gipadala si Kristo kay katong pagpadala niya ni Kristo, mao na tay sinugdanan sa atong paglaom. Okay? Kay mao na may muluwas na tuman si Kristo. Si Jesus Christ kay iyang gipadala sa God the Father, ayang gihatag ang bugtong gipakatawo nga anak aron si bisan kinsa nga magato kaya di na maimpirno o di na malaglag. Di na malaglag apan makabaton o kinabuhing walay katapusan. Now, kung imo lang taon dari, sadya nga ang gugma sa Ginoo hilabihan yang gugma, unmeasurable iyang gugma. Atong gugma mga tao limitado lang ta. Pwede ka may gugma karon ugma di na. Pero ang gugma sa Ginoo hilabihan, walay sukod. Muna iyang gihatag si Kristo. Sana nagpakatao si Jesus Christ. Mo na nga sadya nagpakatao si Kristo sa manger na ito ang shepherds, okay? Nagsadya sila kay natao na ang Misaya. Kay katong pagpakatao ni Kristo, mao na tayo sinugdanan sa atong paglaom. Now, in John 3:17, for God sent not His Son into the world to condemn the world. Okay? Wala miani si Kristo sa kalibutan, wala sa nagpakatao para i-condemn ang tao, kamo, maimpirno mong tanan. Wala, but what? But that the world through Him might be saved. Kay aron ang kalibutan, pinaagi kaniya maluwas. Moray, dakong purpose man ni Jesus Christ, nga atong Diyos, nga nagpalansa, nagpakatao, nagpalansa sa krus, para iatang luwason. Mao na sa diyan na tao siya, mao na tayo sinugdanan sa paglaom sa ng tao, aning kalibutan na. Now, the coming of Jesus Christ into the world is at the same time the appearance of God's grace. Okay, sabihan nyo? Ang ani ni Kristo sa kalibutan ba? Maura po ito nga, ang pagpadayag sa Ginoo, pagkita sa Ginoo nga, ang iyang tabang. Tabang naman to sa Ginoo man. Gipadala niya si Kristo. Gitabangan ta niya. Kay kung di tatabangan sa Ginoo, impirno ta. Kay makasasala tang tanan. Walay tarong na to. There is none righteous, no not one, but praise God, salamat sa Ginoo. Si Kristo, gipadala niya sa kalibutan, not to condemn us, but to save us. Muna siya mo'y nag-antos dito sa cross. Now, in John 3:18, sad to say, daghang mga tao karon maminaw sa wali nga, si pastor mo, hukom dayon nga mimpiron tao. Ba't kung imong taon dari bitaw? Sa diyang ang tao naglakaw pa na, naginhawa pa na, naglipay pa na, gihukman na sa daan. Do you believe that? Gihukman na. Maski ikaw galing ko da, gihukman na kadaan. Now listen. Maski ingon re, he that believeth on Him is not what? Condemned. We believe God. Amen? We believe Jesus Christ na siya mo'y manuluwas. Nagto mo? Then, wala, dili nakahinukman. Di nakahukman pa nga maimpirno. Mumay yun rin. But he that believe it not, apan katong wala nagtuo. Kung nakain-encounter ng mga tao,
labi na dito sa Lapu-Lapu, grabe jud kay mga tao dito, kuan kay mga Diyos ba? Kay dito magud gina sa ulog kanang sa ulog every January bitaw. O muna giyon re, believe it not is condemned already. Okay, gihukma na daan. Muna ang tao bisag nagsadya pa na dara, naglingaw pa na dara. Kung wala sa nagtuo ni Kristo, gihukma na sa daan, matud pa sa pulong sa Ginoo nga maimpirno siya. Okay? So, muna, importante kasi ng kinabuhi kay kita, mga luwas naman ta, kabalo naman ta nga si Kristo may luwas. Muna atong i-share. Amen? Atong i-share nga si Kristo ra ang makaluwas. Kay kanang imong amigo, kauban sa trabaho, gihukma na daan. Bisag nagkatawa pa na, bisag naglipay pa na. Okay? So, Jesus Christ came not to condemn but to save all people of the world. Now, in 1 Timothy chapter 2 verse 5, for there is one God. Usa lamang ka Dios. Amen? Isa ra Ginoo. And one mediator. Now listen, wala mediatrix. Mediator. Okay? So, dili mediatrix si Mary. Si Kristo. Si Jesus Christ ay mediator. Muti paniwala sa tao ngadto sa amahan. Then, between God and man, the man, kinsa? Christ Jesus. It's very clear. Nga si Kristo ra gyud may pasiguli kanato ngadto sa langit, ngadto sa amahan. Dili atong may binuhatan, dili ang ato ang relihiyon, dili ang ato ang kining kag inyong kagwapo-kagwapa. Apan si Kristo lang. Nga naman, giyon daw, who gave himself a ransom for all. Kay gihatag iyang kuglingon para itang tubuson. Lukaton taniya ba? Nga naman, na slave man ta siya man. Sa diyan nakasala si Adan sa iba, iya na ta siyawa. Pero gilukat ta ni Kristo. Pinaagi siyang kuglingon. Pinaagi siyang pagpaula sa iyang dugo dito sa cross. Iyatang gilukat to be testified in due time. Aron kita, di ta mada sa impirno. Aron magkuhita sa Ginoo dito sa langit. There is only one mediator between God and man can truly save us. Og si Jesus Christ lang kana. Alang sa mga bisita, maybe waka nakasirog langit, but before ka mo gawas aning balay tigumanan, dawata si Kristo. Kay si Kristo ra ang makaluwas. Now, secondly, mubo na itong wali karon. Okay, una sa do, the beginning of our hope. Din kadua, the basis of our hope. Unsa may basihanan sa itong paglaom? Kabalo na ta nga si Kristo mo ray paglaom. Amen? But unsa man kay namay mga tao karon nga nagtuo sila nga si Kristo mo ray paglaom pero apilag may buhat. Pero mga lagad pud ta. Di ba? Pero kita atong basihanan si Kristo ra gyud. Nga maoy paglaom mo'y makaluwas ra. Plus nothing minus nothing. Now listen, gingon dio, looking, unsa basihan gani? Looking, tutok lang ta for that blessed hope. Kinsa ito blessed hope? Jesus Christ. Mututok lang ta niya and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Now, kung imo lang taon, sa diyang mga Israelites, kay mga gahay matug ulo, mga Murmurites, man to sila, gipadaan sa silot sa Ginoo nga mga bitin, di ba? So, ang uban kanila gipamaak patay. And then, nihangyo sila ni Moses nga ngayon pa sa ilo sa Ginoo, then gipahimo si Moses sa Ginoo itong brazen serpent. Okay nga, nag-picture out kato siya pagpalansang ni Kristo sa cross nga nagimandua dito nga kutob sa mulantaw aning brazen serpent mabuhi. Di ba? Nya sa diya nga si Kristo mo the same rapor nga si Kristo sa diya nga ang tao mutantaw ni Kristo mututok or musalig. Mutuo nga kato yung pagpalansang sa cross mao toy bayad sa sala. Siya mabuhi kay we are dead spiritually tungod sa atong sala. Tino na patay ta espirituhan tungod sa atong sala. But salamat sa Ginoo ihatang gibuhi. Pinagi sa papalansang niya dito sa cross. Now, in Titus 3:7, that being justified by His grace, gimatarong ta pinagi siyang what? Grasya. Dili pinagi sa may binuhatan. Kay dili tan panahon makahimutag maayo. Dautan ta atong nuna palang daan, di ba? Hugaw. Ang atong pagamatarong gani sama lang na hugaw nga trapo at tubangan sa Ginoo. But praise God that being justified by His grace, gimatarong ta pinaagi siyang grasya, siyang tabang, sadang nagtuo ta niya, muna nga, we should be made heirs according to the hope of eternal life. Nahimo tayong panulundon, sumala sa paglaom sa kinabuhing walay katapusan. You have eternal life. Amen? Nanay kinabuhing walay katapusan, sadang imong gisaligan si Kristo. Gipasulod sa imong kasing-kasing isip, imong manuluwas. Muna makaadto tag langit. Kaya ang eternal life, mauring ticket, paingon sa langit. If you don't have eternal life, wala kay ticket, paingon sa langit. Magapaingon, ticket, paingon sa impirno.
But kung na kay Kristo, surely langit imong padulngan. Kay mo nag-ingon sa pulong sa Ginoo. Now, the salvation by grace that we receive through Jesus Christ also give us the hope of inheriting eternal life. Sa diya nga ang kaluwasan, pinaagi sa grasya, nga atong naduwatan, tungod sa grasya, nga atong naduwatan, pinaagi niya ni Kristo, usab, mihatag ka na itong paglaom. Okay? Not only nga, imong gidawat ra si Kristo, kay usay, makapangunta, kano sa among gidawat si Kristo atong January 29, 2006, luwasa ka, wala pa. But kung imong taon rin, also give us the hope of inheriting the eternal life. Sa diya imong gidawat si Kristo, nakabaton po kag paglaom na imong nabatunan ang kinabuhing walay katapusan. People today, they are enjoying himog sala. Wasa na guna, there is life after this life because ang kamatayon dili na mo'y katapusan. Apan maunay sinugdanan sa way katapusan. Muna nagkinalan ang tawag eternal life o gusto sa Ginoo nga ikaw ako gamiton sa pagsulti nini sa mga tao. Now in Ephesians 2:8 and 9, for by grace are ye saved. Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas. Through what? Through faith, and that not of yourselves. Dini pinaagi sa kuglingon. Kay walay may tao na to. Mga makasa, it is the gift of God. Gasa lang kini. Kay kung kaluwasan, trabuon, dili na hatag. Right? Hapit ng December, daghan ang mga hatag regalo. Kay kung hatag ang regalo, bayaran na, di na regalo, baligya na na. Pero salamat sa Ginoo, ang kaluwasan, hatag lang. All you have to do is to receive. Nga naa ni Kristo, kinaman niyang kaluwasan. Right? Naa ni Kristo ang kinabuhing walay katapusan. Muna sa dang imong dawaton si Kristo, imong mabatunan ang kinabuhing walay katapusan nga imong ipuyo dito sa langit. Lisod kayong kaluwasan kung kita mahimo, pero gimong sayon sa Ginoo kay siya mo'y naghimo. Siya mo'y nagpalansan dito sa cross. 1 John 5:11, and this is the record. This is the record, the Bible, right? This is the record that God hath given to us eternal life. Ang kinabuhing walay katapusan, hatag lang. O amang kini, and this life is in His Son. Kisang Son? Jesus Christ. So klaro kayo nga, kinabuhing walay katapusan naa ni Kristo. Because si Jesus Christ, He is the blessed assurance. He is the blessed hope. And then, he that hath the Son, siya nga nakabaton sa anak, adunay kabuhi. O sa Ilonggo ba kabuhi? Adunay kinabuhi. Naa natay assurance nga paingon taglangit silang imong nabatunan si Kristo. And he that hath not the Son of God hath not life. Kung wala pa nimo dawati si Kristo bitano, wala pa jud kay kinabuhi nga ipuyot mo sa langit. Surely, kung wala pa nimo dawata si Kristo, mamatay magid ang tanan. Right? Impierno padulngan nimo. Na before pa ulahi ang tanan, dawata si Kristo. Saligi si Kristo nga siya rin makaluwas. Kay walay dalan paingon sa langit si Kristo lang. Now, in Ephesians chapter 2 verse 12, that at the time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope. You see, wala tayong mapaglaom ka na doon. Sadang wala pa na to na ilhi si Kristo, sadang wala pa na to na batuni si Kristo, wala tayong mapaglaom. Aning kalibutan na. And then, and without God in the world, wala tay Diyos aning kalibutan na. Nagtuota ka itong Diyos itong ginaludhan nga gadupa, mao to'y tinuloy Diyos, pero dili di ay. Without hope in the world. But now, listen, in verse number 13, but now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. Amen? Tungod na Diyos sa dugo ni Kristo. Napaduol ta sa Ginoo. Wow, amen. Natin problema ang kilibutana. Problems is normal, right? Troubles, daghana. But salamat sa Ginoo. Temporary na ta diri, dito ta sa langit. Now, in 2 Corinthians 4:8, we are troubled on every side. How are you this morning? This evening. Are you troubled? You have problems? Tired ka ba ka? That's normal. Tao na ta. Di ta arubot, palubat gani, di ba? But listen, silang Apostle Paul, siyang missionary journey. Ipang samok-samok sila, nagproblema sila. Apan, unsa ilang i-response? Yet not distressed. Wala sila nangalisang, wala sila gikapoy. Why? Kay ilang paglaom gibutang sa Ginoo. Now listen, sa diha nahimo kang Kristiyanon, ayaw lang gyud ibutang imong paglaom sa imuhang na human nga profession or sa imuhang daghang kwarta sa bangko, negosyo, maayo na, blessing na gikan sa Ginoo. Amen. But ayaw ibutang imong paglaom dira.
Kay matagkaron ko niya, pwede na kwaon sa Ginoo. But put your hope diha sa Ginoo nga mo si Kristo. Just like para ni Apostle Paul, wala sila gikapoy, nakapadayon sila. We are perplexed but not in despair. Okay? Gisamok sila, giproblema sila, pero wala sila what ipaglaom. Nga naman, kay ilang paglaom si Kristo man. Dili man ilang talento. Dili iyang pagka-bright. Apan, gibutang iyang paglaom diha sa Ginoo. And then, persecuted, ginalutos. Are you persecuted today? Tonight? Nga di ka pasimbahon kay way bugas? But listen, but not forsaken. Wala ka biyai sa Ginoo. Wala pasagdi sa Ginoo. Just like this Apostle Paul. Wala sa pasagdi sa Ginoo. Muna giingon sa Biblia, dako kay promise Ginoo, I will never leave thee nor forsake thee. Be faithful lang sa Ginoo. Amen? Padayon lang kay wala ka biyai sa Ginoo. Kung ibutang imong paglaom na sa Ginoo, kay kung ibutang imong paglaom sa Ginoo, dili ka lisod nga mag-faithful na sa Ginoo. Ano naman, kay imong paglaom sa Ginoo man. Sige lang, balag ka poy. Padayon lang ko kay ang paglaom naman sa Ginoo. Amen? Okay, so padayon ka to choir, soul winning, do soul winning, or share the gospel. Nga naman, kay imong paglaom, gibutang sa Ginoo. Bisag naay badlungon nga anak, badlungon nga bana, badlungon nga asawa, or kisapay badlungon na. Pero, kung gibutang imong paglaom na sa Ginoo, di ka dali malisang. Di ka dali mukwit sa pag-alagad sa Ginoo. Kay imong paglaom, gibutang diya sa Ginoo. Now, in Psalm 71 verse 14, but I will hope continually. Amen? Ang atong paglaom dapat padayon. Maybe, nakagiampo sa tubag na. Maybe, nakagipangayo sa gihatag na. Apan ayaw undang o pagbutag paglaom sa Ginoo. Kay we believe nga daghan tagipangayo sa Ginoo, right? Maybe negosyante ka, maybe estudyante ka, pero ayaw undang o paglaom na sa Ginoo. Kung nakagitubag, ayaw undang laom sino sa ubang mga butang continually. Maybe it should be happen daily. Continually man, right? Di lang kay at once ni. May tabo ang paglaom, but continually. Padayon ta. Then, lastly, sa una sa to, the beginning of our hope, the basis of our hope, lastly, the behavior of our hope. Now listen, are you saved tonight? Amen. Then, diri na ta, what is our behavior? Sa atong paglaom, amen? Natay paglaom. Natay paglaom si Kristo, amen? Atong nabatunan na ang paglaom. Then, what is the impact or unsa may kining behavior na to sa nang luwas na ta? Diri na ta. Now, atong basahon. In verse number 12, di ba, giingon sa passage niya nga, for the grace of, kaya salvation, gipadaya nga to sa Ginoo, di ba? Sa tanang mga tao. Karon diri sa verse number 12, teaching us nga diin nga tudlo kanato that denying pagdumili sa mga dili pang Ginoo. Amen? Unworldly lust o kalibutanon nga kailibgon we should live soberly, righteously, and godly. Amen. Sa future na, in this present world, samtang napatadrian ng kalibutana, magkinabuhi kitang Diyos noon. Kay magkasuhan ko ta. Christian. Amen? From the root word, Christ. Okay? Christian. So, salamat sa Ginoo nga sa dang luwas at ta, gusto din sa Ginoo nga atong may pigil, unsa atong behavior. Kay kanadto live na kanadto man. Unsa man kadto? Mga dalo ta. Di ba? Amen? Dalo ta kanadto. But salamat sa Ginoo. Kini nga church giver. Don't you know? Noon kay mo sa Cebu, Lapu-Lapu, tinuod there are some pastors there nga nagtana sa kuha nga grabe kay na mga member pastor ida, pastor no, mga dato kayo no. Kay dako mag-support man. Di ba? Di ba good report? Man, tungod sa inyong pagka-generous diya sa buluton sa Ginoo. Now, teaching us that denying ungodliness. So, nagtudlo ka na to sa nang luwas ta, pagdumili sa madili Diyos nun. Pastor, okay ra siguro na, isa lang ka shot. Pastor, okay ra na, isa lang ka pakite. Luwas naman ka ta. Dili na mo kiniyas nung napaglaom. Amen? Ang gusto sa Ginoo sa nang luwas na ta, to be Christ-like, not in power, but in character. Amen? Kay, di man mo kinanay Kristo man. Nga magkinabuhi diya sa pangkalibutan. But denying, ato nang ilimod na, kay mga luwas na ta, mga anak na ta sa Ginoo. And then, in verse number 14, who gave Himself for us that He might redeem us from all iniquity. Kagyatag iyang uglion paalang kanato.
that He might redeem us, yet ang gitubos from all iniquity and purify unto Himself a peculiar people, zealous of good works. Lisod kayo ni sa tuwa sa una, sa watan luwas, lisod kayo paghimog maayos tong kinabuhi. Lisod magbinutan, di ba? Pero karon sa nakay paglaom, di ni lisod kung naay grasya ang Ginoo, naay tabang ang Ginoo. Kung gusto ka malipay ang Ginoo sa mong kinabuhi, sa iyo na paghimog maayo. Now, in Ephesians 2:10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Morning resulta sa luwas na ta. Human sa Ephesians 2:8-9, then daay resulta sa luwas na nga, kita ang magbubuhat sa maayong buhat. Amen? Kita ang tigbuhat ni Kristo sa maayong mga buhat. Kay, ang mga tao, di mo basag Bible. Amen? But pwede lang basahon imong kinabuhi nga nabay Ginoo. Wala sa kailang Ginoo. Tinuod nga Ginoo. Pero makailan na sa atong kinabuhi kung naglakaw ta subay sa kabubuton sa Ginoo. Amen? Mga suko siguro mo. Okay? So now, in Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren. So naghangyo sa pusong Paul, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Sa diyang luwas na ta, dili ilisod para sa pag-ani sa simbahan. Mao na kanang yung gihimo karon living sacrifice na, kay kung dili na buhi nga sakripisyo, nakakaroon sa balay na tulog. Sa balay karon nagihigda. But living sacrifice, kapoy aning simbahan oy. Kapoy na, nagika trabaho, ang uban kanyo layo pag itudluan sa eskwelahan mga maestra. Ang uban nyo kapoy nakapag ipambuhi. But naakadra karon naglingkod. Naminaw sa pulong sa Ginoo, nagsimba sa Ginoo. Amen? Nga naman, living sacrifice, muna yung resulta, muna yung behavior sa diyang luwas na ta. Nga, sayon na sa pagsakripisyo, diya sa Ginoo, kay luwas na to ang paglaom nga mao si Kristo. Holy, balaan, acceptable unto God, which is your reasonable service. Lisod na kung naay nagpabadlong sa kinabuhi. But pinagi sa grasa sa Ginoo, ato nang mahimo. In verse number 2, and be not conformed to this world. Dita magigiuyon aning kalibutan na. Kabalo taon sa iliyok na sa kalibutan karon. Amen? Nagka-wax worse and worse. Nagka-dauta, grabe ng dauta mga tao. Dito sa mission field na to, grabe, rampan kay mga, ano ba? Rampan kay mga bayot. Ultimo, 3 years old ha? Magpaso-paso na. Grabe. Nagka-worse na ang kalibutan. Nagka-deteriorate na ang kalibutan tungkol sa sala sa mga tao. Pero timailah na nga hapit na mubalik ang Ginoo. Muna kay karon na naman tayong paglaom, muna atong isulti ang paglaom, nga atong nabatunan, nga to kanila nga walay paglaom. But be ye transformed by the renewing of your mind. So mag-usap ta sa atong pangununa, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Gusto ta perfect, amen, will of God. Ganahan ta niya na, kay the safest place in our lives is in the will of God. Amen? Gusto na, pero kano saan mitabo kung di ta makikiuyon sa kalibutan. Young people, ayaw lang yun. Muna nag-iunid digong ba? Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Ayaw lang yun sulay ang kalibutan. Ayaw tilawi ang kalibutan. Amen? Magmahay ra jud ka. Daghang gwapo-gwapa diri oh. Nagpabalinblay lang ka. Now, in Philippians chapter 2 verse 5, let this mind be in you. Mo ni ang behavior sa atong paglaom. Mo si Kristo. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, Diyos na, amen? Diyos na si Kristo. But listen, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Wala niya isipa yung kuling nga siya, sama sa Diyos. Diyos, yeah, He is the great God sa passage at nagbasa. Amen? Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God. Dako na siya nga Diyos. Di kaya siya Diyos. Dako nga Diyos siya. And Savior Jesus Christ. Pero, pero sa iyang teaching sa tuwa as a Christians, kining gitawag nga humility. Wala, sama siya nga pagka-Diyos. Wala niya isipan nga siya, sama sa Diyos. Muna nag-iingon sa verse number 7, but made Himself of no reputation. Gisama, gihimo yung kulingon nga walay dungog. Na ba na yung dungugan na tao ka diya sa pasungan? Di ba wala no? Giluwa-luwaan. Gibunal-bunalan.
and took upon him in the form of servant, and was made in likeness of man. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death. Amen? Aron lang jud nga siya kay kung dato pa si Kristo, natao pa siya sa palasyo, di sa malansang sa krus oy. Kay protektado siya sa mga Roman soldier kay napa sa palasyo siya, right? Pero napakatao siya sa pasungan para siya ilansang sa krus. Pero kung itong basahon na rin, diha makita ang humility. Nagpakaubo siya sa kauglingon. Now, kumusta man ta this evening? I-check atong kasing-kasing. Kung naay mga away ito, mubalos ba ta? Amen? Kung naay manlibak na to, mubalos ba ta? Ang gusto sa Ginoo, humility. Kay mo nay behavior sa itong paglaom. Kaya na naman Kristo man. Di ba? Na Kristo ba ya? Sa una, dali ray pagdawat na itong isa ka shot lang, karon mumili na ta. That's behavior. Nga natay paglaom. Sa una, mutago ta kay magtustos, pero karon wala na. Sa una, mas dali sa tuwa ang pag-adto sa diskuhan. Karon di na, diri na sa simbahan. Nga naman, that's the behavior of our hope. O gusto sa Ginoo nga kanang nga paglaom ato kanang ma-share sa uban. Okay? So before I close, dalian kuno man uy. Ano? Silang kay basta dali ra dako love gift daw. Ingon daw. Jesus is the hope of the world. Amen? Si Kristo, si Jesus, siya ang paglaom sa kalibutan. Dili si Kibuloy, kay napriso na si Kibuloy. Apan si Kristo lang ang paglaom sa kalibutan. And then, and the local church, you and me, us, amen? Kita ang local church is the vehicle of expressing the hope to the world. Kita ang sakyanan para mo deliver sa paglaom ngadto sa kalibutan. Okay, daghang pang mga tawo na kabalo si Kristo mo oy paglaom. Yes, daghang mga tao karon nga wala pay mga they are dying without Christ. Ang ilang kinabuhi karon mga questionable na, ang uban naghikog na kay walay paglaom, ang uban nga nagduduwa na silang kinabuhi kay walay paglaom o gusto gid nga gamiton ta niya. Amen? To express the hope to the world, to this lost world. Kay mga pangatao aning kalibutan na wa pa nakaplagi ni Kristo o makaplagan lang na sila kung atong masultian sa maayong balita. Normal ang sakit ha. Maybe matag-usa, maybe nasa tuwa karon nga nagibati na muha dito sa ano ba? Nasa gibati nga murag di po patulon kanang mukha dito kining ano daw siya tungod sa ano ba? Shabu. Oh, babae. Na prayer over, ipa-prayer over sa siyang papa dito sa simbahan. Nulian man. Nulian na. Sa grasya sa Ginoo, nulian dod. Pero sa nulian waning simba. Di na waning simba. Usahay ang tao muduo lang sa Ginoo kung nay sakit. Muduo lang sa Ginoo kung naglisod na. Amen? Pero how about kung naa ka sa hardship sa kinabuhi, nata sa persecution, ato pa bang ibutang atong paglaom sa Ginoo? Maybe ang imuhang kahimtang karon naka sa blessing nga ayahay nga kinabuhi ba? That's a blessing from God. But ang gusto sa Ginoo, di na to ibutang atong paglaom diya kaniya. Ayaw ibutang mga estudyante, ayaw ibutang yung paglaom diya sa mong eskwela. Si mong mama, si mong papa. Apan ibutang imo samtang nag-eskwela ka, ibutang imong paglaom diya sa Ginoo para mag-faithful ka diya sa Ginoo. Di man lisod mualagad ta sa Ginoo. Di lisod mag-faithful ta sa Ginoo kung atong paglaom gibutang sa Ginoo. Amen? Ang gusto lang sa Ginoo, Christians, samtang buhi pa ta aning kalibutan na. Gusto sa Ginoo nga ang nahibilin natong nga tuig aning kalibutan na aton ipagamit sa Ginoo. Hapit na mobalik ang Ginoo. Hapit na gamay na lang. Awa na mga hitabo sa kalibutan karon. Earthquake, diverse places, right? Nations against nations. Usa nga timang gingon sa Biblia nga hapit na mobalik ang Ginoo. Pero this evening, kumusta man ta ato pang gisave ang panahon para sa Ginoo. Dili daw ta na mag-enjoy, mag-banding, mag-fellowship. Pero ang gusto sa Ginoo, natay panahon para pagsulti sa maayong balita. Natay panahon diha sa Ginoo. Kay every seconds dunay tao nga mamatay. Gani ha? Dito sa
at bang sa Jollibee, na hugyaw dito, nakapait po ko dito, gisulyan po ni Pastor Organ, tinuod na namatay, na angkas babae, naligsan. Ano man, every seconds, doon ay mamatay. Pero gusto sa Ginoo, redeeming the time because the days are evil. Atong tubuson yung panahon, kay dautan na kayong mga panahon, atong tubuson, amen? Kay dautan na kayong karong panahon na. Unsa man pastor? Muna magtinarong ta sa pag-alagad sa Ginoo. Atong isulti ang kaluwasan. Kung naa na yung paglaom karon, isulti nato na sa uban. Okay? So natural na tayo mga discouragement. That's normal. Kay kung ibutang imong paglaom diya sa tao, ma-disappointed ka. Amen? Labi na sa aran ka, muna nag-iingom daw nga, salig lang yaw laom. Kay kung salig ka, sa pulong walk, may lagnay isa. Medyo sa membro ba na ito bitaw, Pastor, ako'y palit. Pero, yung backslide lang, wala kapalit. Dino na, taman sa lang. Muna, dili ito ibutang atong paglaom sa tao. Diya na gyud sa Ginoo. Kay ang saad sa Ginoo, iya gyud ang tumanon. Walay bisag isa ka saad sa Ginoo nga di niya tumanon. Muna atong ibutang atong paglaom diya sa Ginoo para naatay kadasig diya sa pagsunod sa Ginoo, sa pag-alagad sa Ginoo. Amen? Naatay kadasig sa pagsimba, naatay kadasig sa paghatag. Amen? Nga naman, kay atong paglaom na diya sa Ginoo. Lord, I know God someday. Kining lisong kita no muani ko niini. Amen? Muna nga itong last Sunday nyo, sama yung Pastor Ray nga nag-increase mo nyo ang commitment sa faith promise. Nga naman, ganong yung gimo. Kay unang-una, nag-una si Pastor Ray nga ang paglaom gibutang diya sa Ginoo. Now, dukulo pimatal, let's pray. Kanimo aman nga lang iton Lord, salamat kayo si mong pulong Ginoo. Ni nagpa-remind ka na mo, Lord. Salamat kay O God. You are so good to us, Ginoo. Yes, Lord, sometimes, Lord, bisag luwas na may Ginoo, usahay, Lord, namin mga kasakit sa mong kinabuhi, na mga pag-doubts, Ginoo, na mga hardships, O God, persecuted, Ginoo. But Lord, salamat, Ginoo, nga, ang paglaom, ikaw lang yun, Ginoo. O salamat sa eternal life, Lord, nga someday, kung kuhaon minimig, Ginoo, di kami mag-uban diya sa langit, tungod na namin paglaom, nga mao si Kristo, Ginoo. Lord, I know, Lord, nga nakay purpose sa matag usa Ginoo samtang napamay aning kalibutan na. O Lord, nagampo Ginoo nga kini nga paglaom nga among nabatunan, amo kining isulti sa uban Ginoo, amo kining i-share sa uban, O God, because hapit na kamo balik Ginoo. Lord, i-bless kato katong pulong Ginoo, i-bless ang mga Kristiyanon. In Jesus name I pray. Amen and amen.